Now, ayon sa batas natin, Republic Act 3844 as amended, kung ikaw ay tenant, ay ikaw ay parang regular na empleyado, hindi ka pupuwedeng paalisin ng wala kang violation. So, for you to be ejected, there must be a violation committed by you at yung mga violation na yun ay nakasaad sa 3844 Republic Act. Isa sa madalas na ground para ikaw ay mapaalis ay yung hindi mo pagbibigay ng renta sa landowner. So, one violation is non-payment of lease rental. Another violation is subleasing. Pinarenta mo yan na walang pahintulot sa may-ari. And another is mortgaging. Sinanla mo yan na walang pahintulot ng may-ari. So, kung hindi mo naman ginawa yan, hindi pwedeng kunin sa'yo yung posisyon mo na may-ari. Yun ang batas natin. As a matter of fact, under the same law, kung ikaw ay namatay or na-incapacitate, somebody will succeed from your family. So, nakasaad din yan sa Republic Act 3844 na in case of death or incapacity, the one who will assume your cultivation is either the surviving spouse, pag hindi niya kaya, sa direct descendant, and so on. Now, in the same manner, pag yung landowner naman ay namatay by way of subrogation under Republic Act 3844, sila naman din yung susunod sa landowner. So, pag ikaw ay tenant, hindi ka pwedeng paalisin. At kung ikaw naman ay namatay, ang magsasaksil sa'yo ay yung kaanak mo sa pamilya. So, regardless of change of ownership, for example, binenta yan ng may-ari, the new owner cannot just dispossess you because by way of subrogation, susundan mo lang yung may-ari. So, base doon sa tanong mo, ay hindi ka pwedeng paalisin nang wala kang violation. At kahit na may violation ka, dapat ipadaan pa rin yan sa tamang proseso. So, dapat yung may-ari magsampa ng kaso sa DAR for ejectment. At kung may order, that's the only time that you can be ejected. Kasi hindi naman pwedeng ilagay ng may-ari yung batas sa kamay niya. So, be mindful of your right as a tenant. So, for as long as you do not commit any violation under the law, you are entitled to continue tilling and possessing the tenanted property. Okay? Yun po ang karapatan ng tenant. Ang karapatan naman ng landowner is mainly to receive landowner share. So, every harvest season, every cropping, entitled ang landowner ng 25% of the harvest. Or kung ano man yung nakasaad sa kanilang agricultural leasehold contract. At sana nasagot ko yung tanong mo. At kung mayroon ka pang ibang problema, ay mangyari kang pumunta na lang dito sa tanggapan namin or mag-message ka na lang dun sa website namin. Maraming salamat.